Alam mo ba na may pagkain na araw-araw mong kinakain, pero kapag sumobra ka, pwede pala nitong sirain ang katawan mo nang hindi mo namamalayan. Hindi lang to simpleng snack. Ang mani may tinatagong sikreto na bihirang pinag-uusapan. At kapag nalaman mo kung ano to, mag-iiba ang paraan mo ng pagkain habang buhay. Hintayin mo hanggang dulo dahil may isang bagay dito na halos lahat nagkakamali. Isipin mo to, isang gabi, pagod ka galing sa trabaho. Wala kang gana magluto, kaya kumuha ka na lang ng isang mangkok ng mani. Habang nanonood ka ng TV, isa, dalawa, tatlo, hanggang sa hindi mo na namalayang ubos na pala. Parang normal lang, di ba? Pero dito na nagsisimula ang hindi mo nakikita. Kasi ang mani, hindi lang siya simpleng snack. Sa unang tingin, mukhang healthy. Mataas sa protina, may good fats, at nakakatulong daw sa puso. Pero ang hindi sinasabi ng karamihan, may limitasyon. At kapag nilampasan mo yun, doon na nagsisimula ang problema. Pero ano nga ba ang mangyayari kung sumobra ka sa mani? Unang-una, pag-usapan natin ang calories. Isang maliit na dakot lang, pwedeng umabot ng higit 150 calories. Kung isang mangkok ang naubos mo, biglang tumalon ang calorie intake mo na hindi mo man lang napansin. Weight gain. Pero hindi pa yan ang pinakadelikado. May isa pang mas seryosong epekto. Ang mani ay may tinatawag na aflatoxin. At kapag pumasok ito sa katawan mo, diretso ito sa atay. Walang sakit, walang warning. Pero sa loob, unti-unti nitong sinisira ang cells mo. Pero teka, ibig bang sabihin nito, dapat mo nang iwasan ang mani? Hindi rin. Ang mani ay may healthy fats, fiber, at protein. Sa tamang dami, beneficial siya. Karamihan sa tao, hindi alam kung kailan sila sumosobra. Nakaka-addict kainin. Napansin mo na ba to? Mabigat ang pakiramdam, bloated. Minsan, parang nauuhaw ka ng sobra. Pwede maapektuhan ang blood pressure mo. Kung may allergy ka, mas delikado. Pero kahit wala kang allergy, kumakain ka habang distracted. Hindi ang mani ang problema, kundi kung paano mo ito kinakain. Simple lang ang solusyon. Kontrolin ang portion. Piliin ang quality. Maging mindful. Sa susunod na kukuha ka ng mani, tanungin mo ang sarili mo. Kumakain ba ako dahil kailangan ko? O dahil nakasanayan ko lang? Kung may natutunan ka dito, mag-like ka, mag-subscribe, at i-comment mo kung anong pagkain pa ang gusto mong malaman ng katotohanan.